Kung ikay doktor at nagtatrabaho ka sa halimbawa sa St. Luke Hospital, Makati Medical Center, Asian Hospital or Medical City Hospital or sa Philippine General Hospital, pag ang isang doktor ay nag-leave of absence o nag-resign, nawawala ba ang kanyang pagkadoktor? Hindi. Kaya si Brother Eddie tumatanggap ng imbitasyon pag-araw ng linggo as an evangelist dahil hindi ho pwedeng mawala sa puso ko yung pagmamahal ni Jesus sa mga kaluluwa katulad ng pagmamahal ni kapatid na Greg. So, tayo pinutungo dito sa napakagandang team ninyo. Ang ganda ho ng team. The God that answereth by fire. 1 Kings chapter 18 verse 24. Ano po ang konteksto o background nitong napiling team ng leadership ng Biyaya ng Diyos Christian Fellowship? Dito po sa 1 Kings chapter 18 verse 24. Bayaan po ninyong basahin ko lang sa inyo ang ilang mga talata sa Biblia. Kung may mga first-timers dito, maaaring nagtatanong kayo, bakit sila Bishop Greg, sila Brother Eddie, bago magbigay ng mensahe, ay lagi nilang binibigyan diin ang pagbabasa ng Biblia o pagko-quote sa salita ng Diyos. Unang-una ho, para sa mga first-timers kung meron man, sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 4:4 at saka sa Luke 4:4, "Men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." Sa Luke chapter 4 verse 4, ganun din po sinabi, Senior Katlang, ang tao'y nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kung hindi sa bawat salita ng Diyos. Napakahalaga po ang salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos, alam niyo ba, ay Espiritu. Sabi ni Jesus Christ sa John 6:63, "The words that I speak unto you are spirit and they are life." Ang salita po ng Diyos ay Espiritu. Katulad nitong pulpito na ito, napakaganda. Yari sa plastic, merong metal. Pero, wala po itong espiritu. Wala itong buhay. Pero ang sabi ni Jesus Christ, ang aking mga salita ay buhay. Buhay, sa Hebrews 4:12, buhay, living, at espiritu. Kaya napakahalaga po ang salita ng Diyos. Sa magitan ng salita ng Diyos, ipapanganak ang pananampalataya sa puso ng tao. Sabi po ng Romans 10:17, "Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God." The word of God is the revealer of truth. John chapter 8 verse 32. "You will know the truth, and the truth shall set you free." At hindi lang ho yun. The word of God is a medicine. Alam po ba ninyo, ang salita ng Diyos ay gamot? Kaya maraming gumagaling kapag nakikinig ng salita na pinapahayag nila Bishop Greg, nila Pastor Dexter, tama ba? Pastor Kenneth, at saka yung mga kapastoran ho rito. Pag ang salita ho ng Diyos ay pinreach at pinakinggan ng tao, sinampalatayanan, pinanaligan, at isinagawa. Ang natutuhan ko many years ago, when the Word of God is preached and believed and acted upon, the Word of God shall come to pass. Kaya po napakahalaga ang salita ng Diyos. Naalala kong bigla si George Washington, the first American great president, sabi ho niya, "It is impossible to govern the world or a nation without God and without the Word of God." Kaya ho ang mga dakilang tao sa kasaysayan ay mga taong nananampalataya sa Diyos at Bible-believing Christians. Okay po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Dito po sa 1 Kings chapter 18, bago ko po bulay-bulayin itong napakaganda niyong team, sa 1 Kings chapter 18 verse 24, "The God that answered by fire," ay nais ko lang kong basahin sandali mula sa verse 17. Mula sa verse 16 po ng 1 Kings chapter 18. "So Obadiah went to meet Ahab." Akin ba ito?
Okay. Okay lang ho. So Obadiah went to meet Ahab and told him, and Ahab went to meet Elijah. Then it happened, when Ahab saw Elijah, that Ahab said to him, "Is that you, O troubler of Israel?" Sabi ni King Ahab. And Elijah answered, "I have not troubled Israel, but you and your father's house have, in that you have forsaken the commandments of the Lord, and have followed the Baals. Now therefore send and gather all Israel to me on Mount Carmel, the 450 prophets of Baal, and the 400 prophets of Asherah, who eat at Jezebel's table." So Ahab sent for all the children of Israel, and gathered the prophets together on Mount Carmel. And Elijah came to all the people and said, "How long will you palter between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal, follow him." But the people answered him not a word. Verse 22 ng 1 Kings chapter 18. Then Elijah said to the people, "I alone am left a prophet of the Lord. But Baal's prophets are 450 men. Therefore let them give us 2 bulls, and let them choose 1 bull for themselves, and cut it in pieces, and lay it on the wood." I'm reading from the New King James Version Bible. Whatever the version is, it's the same substance. "But put no fire under it, and I will prepare the other bull, and lay it on the wood, but put no fire under it. Then you call on the name of your Lord God. Then you call on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord, and he and the God who answers by fire, he is God." NIV version po ito. Ito pong binabasa ko ay New King James Version Bible, pero pareho po ang sinasabi. Pwede po bang palapakan lang natin sandali ang Panginoon? So, nagkaroon po ng Mount Carmel Jewel. Nagkaroon si Elijah, si Prophet Elijah, at saka si Haring Ahab, ay nagkaroon po ng konfrontasyon. Inakusahan ng hari na si Elijah ay troubler. Siyang dahilan kung bakit ang bansa ay maraming problema. Ang sabi ni Elijah, "Ikaw at ang iyong mga magulang ang dahilan kung bakit nagkaganito ang bansa." Hindi si Elijah ang may kasalanan. Why? By context of pagpag-aralan ng background, King Ahab had supported the so-called sins of idolatry during his time. Si Queen Jezebel, ang asawa ni King Ahab, supported and protected the wicked prophets of Baal. Kaya makikita natin, out of 450 prophets of Baal, si Jezebel ho, merong 400 false prophets pa rin. So, sa kabuuan, 850 false prophets ang in effect ang kalaban ni Elijah. Pero si Elijah ho ay hindi siya natakot. Hinamon niya ang hari, patunguhin ng lahat ang mga tao, mga Israelites doon sa Mount Carmel, at dalhin yung mga prophets ni Baal, at magkaroon sila ng tinatawag na trial or jewel. Sabi ng mga dating mga preachers, Mount Carmel Jewel. At makikita po natin nung panahon ngayon, ang mga tao po ay confused. Ang mga mamamayan ng Israel ay confused. Hindi malaman kung alin ang tama. Hindi malaman kung sino ang Diyos. Kung ang mga propeta ni Baal, propeta ni Jezebel ang tama, o yung tinuturo nila Prophet Elijah ang tama. Nako-confuse ang maraming tao. Katulad ngayon, confuse ang mga tao. Saan ba dapat tumungo at pumunta ang sambayanang Pilipino?